Kabanata 1 Ang malaking alibughang sistema. Si Hong Dali, lalaki, 22 taong gulang, isang ulila, ay namatay dahil sa kanyang lakas ng loob na iligtas ang dalawang bata na malapit ng mabangga ng kotse. Pagkatapos ng pagsasaliksik at desisyon ng mga kaukulang departamento, si Hong Dali ay pinangalanang bayani at isang natatanging estudyante sa universidad sa lalawigan. People's Daily. Kung hindi ka pupunta, ayoko pumunta, ayokong pumunta sa bahay ni Hong kasama ka para magpakasal. Ibinaon ni Tang Moxon ang kanyang ulo sa unan at desperadong sinipa ang kanyang mga puting guya. Ang Hong Dali ay isang kilalang basura sa lungsod. Ang pamilya Hong ay nadisgrasya. Bukod sa may sakit at may karamdaman sa pag-iisip, siya ay isa pa ring karaniwang aliberga. Ayokong makahanap ng taong tulad ng aking mapapangasawa. Tang Moxon, Tang's Pharmaceutical Co. Limited. Ang nag-iisang anak na babae ng chairman ng kumpanya, si Tang Ruzi, ay maraming nalalaman at mahusay na pinag-aralan. Maganda rin siya, magandang babae, at may aura ng langit at lupa sa isang katawan. Sa partikular, siya ay isang dalubhasa sa pagluluto, at ang kanyang karaniwang kusina ay kasing laki ng sala o kusina. Si Bed ang pangarap na manliligaw ng maraming lalaki sa paaralan. Pero ngayon, narinig niyang sinabi ng kanyang ama na dadalhin siya nito sa bahay ni Hong Dali, isang kilalang alibughang pamilya, para sa isang engagement. Paano niya natitiis? Kung hindi siya minahal ng kanyang mga magulang, siya ay magiging isang solong panla sa 1,000 ektarya ng lupa. Ikaw ang talunan ay pinalayas sa pamilyang Hong upang ipagtanggol ang iyong sarili matagal na ang nakalipas. Paano ka pa magkakaroon ng pagkakataong sayangin ang iyong buhay buong araw? Matapos marinig ang sinabi ng kanyang anak, si Tang Ruzi, na nakaupo sa gilid ng kama, ay nagpakita ng isang mapait na ngiti at walang magawa. Zengsan, ako din. Hindi. Si Tang Ruzi ay nakasuot ng asul na kulay abo na vest, isang walang bahid na puting sweatshirt sa ilalim, isang simpleng bow tie sa kwelyo, isang magaan na tuod sa kanyang mga labi, isang tansong tubo sa kanyang kamay, at isang itim na buhok. Ang kanyang maikling buhok ay sinukli ng masinsinan at makintab, at ang kanyang pangkalahatang imahe ay medyo maganda, ngunit ang kanyang mga mata na orihinal na maliwanag ay puno na ng kawalan ng magawa. Speaking of which, kung hindi talaga siya napipilitin sa desperasyon, paano siya papayag na ibigay ang kanyang biological daughter? Pagkatapos ng lahat, ang Hong Dali ay isang kakaibang bulaklak sa mundo. Ang tanging bagay na gusto niyang gawin o magagawa ay dalawang salita, alibughang. Ang pinakasikat niyang pangungusap ay, kailangan kong mawala ang aking pamilya. Kung hindi mawawala ang aking pamilya, hindi ba sayang ang talento ng aking mga magulang na kumita ng pera? Ang pangungusap na ito ay isang biro na alam ng lahat sa Tianjin City, at marami. Ganito ang sasabihin ng mga magulang kapag tinuturuan ang kanilang mga anak, kung maglakas loob kang gayahin ang alibughang iyon na si Hong Dali, tingnan mo kung hindi ko mabali ang iyong mga binti. Sa makatuwid, talagang makatwiran na si Tang Moxon ay magkakaroon ng ganoong kalaking reaksyon. Oo nga, pagkatapos makinig sa mga salita ni Tang Ruzi, galit na sumigaw si Tang Moxon, huwag kang pumunta rito. May problema sa capital chain ng iyong negosyo at mahirap ang turnover, kaya gusto mong makakuha ng loan sa pamamagitan ng engagement. Sa tingin mo ba ay hindi ko alam? Tatay, ibinebenta mo ang iyong anak na babae. Oh, kung hindi tayo desperado, sino ang handang gawin ito? Umiling si Tang Ruzi nang walang magawa. Kung hindi natin ito malagpasan, kailangan nating mag-declare ng bangkrota sa lalong madaling panahon. Zengsan, ayoko rin. Kung gayon, ibebenta mo ang iyong anak na babae. Humihikbi si Tang Moxon, siya ay isang alibughang anak. Ano ang mangyayari kung magpapautang ka? Kahit na magpakasal tayo sa hinaharap, hindi mahalaga kung gaano karaming yaman ang mayroon tayo. Natalo ba siya? Isang araw na lang ang nauna at isang araw mamaya, woo. Totoo yan. Kumunot ang noo ni Tang Ruzi at nag-isip sandali, tapos biglang nagningning ang mga mata niya at sinabing, Zengsan, paano kung makita mo ito? Paano kung magnobyo muna tayo at maghintay hanggang sa bumalik sa normal ang kumpanya ni tatay, pagkatapos ay makakahanap tayo ng dahilan para kanselahin ang engagement. Sa pagkakataong ito ang pondo natin sa pananaliksik ay lumampas sa budget. Kapag natapos na ang pondo, siguradong magiging matagumpay ang mga kaganapan, basta magiging matagumpay ang proyektong ito. Down and find a way to cancel the engagement, wala namang sasabihin ang pamilya niya, right? Humihikbi si Tang Moxon, madaling magpakasal ngunit mahirap kanselahin ang pakikipag-ugnayan, at ang kanyang pamilya ay isa sa nangungunang 500 kumpanya sa mundo. Paano ito magiging ganoon kadali? Kailangan kong sabihin na si Tang Moxon ay isang napakatalino na babae. Tiyak na alam niya kung gaano karaming mga lalaki ang kanyang sariling kagandahan at talento ang naglalaway sa kanya. Kung bumagsak ang kanyang pamilya, tiyak na hindi magiging mas mabuti ang kanyang wakas.
Ganito ang mundo, kinakain ng mahina ang malakas. Kapag malakas ka, walang maglalakas loob na hawakan ka, ngunit kapag ang iyong pamilya ay talagang hamina, tiyak na maraming mga tao na darating upang magdagdag ng insulto sa pinsala. Halimbawa, ang pinakamatandang young master ng pamilya Leon na nanggugulo sa kanya sa paaralan. Kaya't saglit na umiyak si Tang Moxon, at sa wakas ay nalaman niya na wala na talagang ibang paraan maliban sa pamamaraang ito, kaya't nag-aatubili lang siyang bumangon, kung gayon, subukan muna natin, woo, dad. Dapat mong tandaan na putulin ang pakikipag-ugnayan sa hinaharap. Ayokong pakasalan ng alibughang anak na iyon. Well, okay, para sa kapakanan ng aking pamilya Zinkson, gagawin ni tatay ang kanyang makakaya. Bumantong hininga si Tang Ruzi at tinapik si Tang Moxon sa balikat, Zinkson, alis na tayo. Umupo si Hong Dali sa kama, blanko ang mga mata, gulong-gulo ang isip. Hindi pamilyar ang paligid, at may malaking problema sa alaala sa kanyang isipan. Ngayon ay halos hindi na niya maalala ang malupit na tunog ng mga preno. Ang naiwan ay ilang magugulong alaala na hindi naman sa kanya. Patay na ba ako? Saan ang lugar na ito? Sa pagtingin sa kanyang mapatla at payat na mga kamay, naisip ni Hong Dali sa kanyang sarili, hindi ito ang aking katawan, at hindi ito ang lugar kung saan ako karaniwang nakatira. Kaya, saan ang lugar na ito? Lumingalinga siya sandali at naisip, ang pinakakagyat na bagay ay ang maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon. Una, patay o buhay man ako ngayon, at pangalawa, saan ang lugar na ito at sino ang aking pagkakakilanlan? Tatlo, ano ang susunod kong gagawin? Tingnan natin ang unang punto ngayon. Kinurot ni Hong Dali ang isang maliit na piraso ng mad-ulash na balat sa likod ng kanyang kaliwang kamay at pinahid ito hanggang sa sumakit. Masakit sa pakiramdam, kaya dapat kong sabihin ito. Buhay pa ito. Maingat niyang hinawakan ang kanyang mukha, leeg, tainga, at tuktok ng kanyang ulo. Ang katawan na ito ay malinaw na hindi ko dati katawan, ngunit ito ay nasa saklaw pa rin ng tao, kaya ang sitwasyon ko ngayon ay dapat na isang nobela. Kung gayon ang pangalawang tanong ay, saan ang lugar na ito at sino ang aking pagkakakilanlan? Tumingin muli si Hong Dali sa paligid, ang reinforced concrete house structure, ang puting pader, lahat ng uri ng bagay. Iba't ibang modernong kagamitan sa bahay, at maging isang computer na may 30th pulgada na LCD monitor sa sulok ng silid, ito ay isang modernong lipunan, ngunit hindi ko pa nakikita ang mga kilalang tao na nakapost sa nakapalibot na mga pader, at iba't ibang mga modelo ng laruan ay hindi ko pa naririnig tungkol dito. Kaya, ang mundong ito ay dapat na ang maalamat na parallel space. Walang tao sa paligid. Maingat na tumayo si Hong Dali at huminga ng malalim, mahina talaga ang katawan na ito, kasing manipis ng poste ng kawayan. Hindi ko talaga alam kung bigla akong mamamatay. Binuksan ni Hong Dali ang computer, binuksan ni Hong Dali ang ilang address ng random, at ibang-iba ang content na ipinapakita sa Earth, pero at least naiintindihan niya ang ilang bagay. Una, ang mga character sa mundo o sa bansang ito ay mga Chinese character pa rin. Pangalawa, parallel talaga sila. Maraming mga bagay sa kalawakan na iba sa Earth, pero hindi naman sila masyadong naiiba. Pangatlo, walang mga Superman sa mundong ito, at walang mga Superman. Magsikap na magsanay ng martial arts. Matapos kumpirmahin ang impormasyong ito, ang susunod na bagay na kailangang kumpirmahin ni Hong Dali ay ang kanyang sarili. Bagamat hinalughog niya ang buong silid, wala siyang mahanap na makapagpapatunay sa kanyang pagkakakilanlan, kakaiba, wala man lang bang pangalan ng katawan na ito. Walang ID card. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ngunit hindi nagtagal ay gamaan ang pakiramdam niya, haha. Sa pagtingin sa katawan na ito, hindi siya dapat masyadong matanda, mga 17 o 18 taong gulang. Maaaring makuha ang ID card, ngunit mas malamang na hindi pa ito nai-issue. Kung tutuusin, ang mundong ito ay hindi katulad ng mundo. Iba-iba, ang ilang maliliit na pagkakaiba ay itinuturing na normal. Habang iniisip niya ito, biglang pumasok sa kanyang isipan ang napakaraming makalat na impormasyon. Napakasakit ni Hong Dali kaya naglupusay siya sa lupa. Nang tuluyang mawala ang sakit, may pumasok sa isip niya. May tunog ng metal na walang anumang emosyon. Nahanap na ng Great Prodigal System ang host, at ito ay itinatali. Mangyaring maghintay. Ang Great Prodigal System ay matagumpay na nitali, at ang kasalukuyang antas ay isang antas. Pagkatapos ng pagpapakilala ng system sound, ang isip ni Hong Dali biglang lumitaw ang isang maliit na tao, mukhang siya mismo. Nakita ko ang isang hilera ng impormasyon na nakasulat sa kanang bahagi ng kontrabida. Pangalan ng host, Hong Dali. Lakas, 36. Bilis, 41. Reaksyon, 52. Kalusugan, 39. Kakayahang sexual, 32. Tandaan, ang mga index para sa mga normal na tao ay 100. Si Hong Dali ay mukhang tulala, totoo ba o peke ang bagay na ito?
Kaya lang, sa lakas na 36, kaya lang, isang bilis na 41, at isang arco ng reaksyon na 52. Masyadong mabagal. Mas matangkad ako ng kaunti, at ang aking kalusugan ay 39. Mamamatay na ako anumang oras. Teka, ang iyong hindi kapani-pani walang kakayahan sa pakikipagtalik, 3. Binuksan ni Hong Dali ang zipper ng kanyang pantalon at tumingin. Matapos basahin ito sa isang sulyap, naramdaman ni Hong Dali na parang 10,000 damo at mga kabayong putik ang dumadaan sa kanya. Ang bagay na ito na kalahati lang ng sukat ng kanyang hinliliit ay ang kanyang maliit na ari. Maaaring gawin ng mga lalaki ang anumang bagay, ngunit talagang hindi nila ito magagawa. Napaluha si Hong Dali, mas mabuting mamatay ako at tingnan kung makakapaglakbay ako muli sa oras. Buti na lang at walang katapusan ang daan. Magpapakamatay na sana si Hong Dali nang muling tumunog ang metal na tunog ng system, paliwanag, sa bawat 100,000 yuan, RMB, na ginagastos ng host, makakakuha siya ng isang attribute point. Kapag ang lahat ng attribute ng host ay umabot na sa level ng isang normal na tao, ang malaking spender system ay maa-upgrade, at magdaragdag ng mga bagong item at props. Mangyaring manatiling nakatutok. Maaari ka bang makakuha ng mga puntos ng katangian? Sa oras na ito, wala na talagang mas mahusay kaysa sa pagpapabuti ng kanyang mga katangian. Napangiti si Hong Dali nang marinig niya ito tulad ng isang normal na tao. Bagamat napakalamig pa rin ang boses ng sistema, parang isang kanta ito sa kanyang pandinig, okay. Tuwang-tuwa si Hong Dali na halos mapatalon siya, gusto kong gumastos ng pera. Susunod. Hilingin sa host na gawin ang unang gawain, sa unang pagkakataong mawalan ka ng pera. Kinakailangan sa gawain, mawawalan ka ng hindi bababa sa 100,000 yuan bago maghating gabi ngayon. Gantimpala sa gawain, 1 punto ng katangian. Parusa sa kabiguan, 5 puntos ng mga attribute point ng host ay random na ibabawas. Ang halaga ng perang nawala, 0. Matapos marinig ang mga salita ng malaking pera na natalo, biglang nagpawi si Hong Dali, magsayang ng 100,000 yuan bago maghating gabi. O Diyos ko, 8:00 na ng gabi. 4 na oras na lang ang natitira. Hindi, gusto kong lumabas. Gusto kong mawala ang aking kapalaran. Habang iniisip niya ito, biglang itinulak ang pinto ng silid, at ang isang kasambahay na nasa edad 40 ay yumuko ng bahagya kay Hong Dali at mahinang nagsabi, Master Dali, hinayaan ka ng Master at Madam, sumama ka sa akin. Kabanata 2 nagmumungkahi ng kasal. Master at Madam. Nang marinig ito, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Hong Dali at naisip niya, sila ang tunay na mga magulang ng katawan na ito. Kung gayon, paano ko sila pakikitunguhan? Hindi nakakagulat na nag-alinlangan si Hong Dali. Siya ay ulila noong siya ay nasa lupa. Ang kanyang mga magulang ay namatay sa ilang kadahilanan noong siya ay napakabata, at siya ay kulang sa pangangalaga ng kanyang mga kamag-anak mula pa noong siya ay bata. Ngayon sa mundong ito, hindi lamang ang kanyang katawan ay nagbago, ngunit mayroon din siyang isang pares ng mga biolohikal na magulang na nagpaparamdam sa kanya ng sobrang komplikado. Maging masaya, talagang masaya. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng mga magulang at kamag-anak ay isang bagay na hindi kailanman pinangarap ni Hong Dali. Ngunit sa oras na ito ay hindi lamang siya masaya, ngunit labis na nag-aalala. Kung tutusin, hindi pamilyar sa kanya ang mga magulang na ito. Hindi niya alam ang mga pangalan ng mga magulang sa katawan na ito, kung mabuti o masama sa kanya, at kung gusto niyang tawagin silang magulang sa unang pagkikita nila, hindi niya ito masasabi ng malakas. Ang magkasalungat na mood na ito ng inaasahan at takot ay talagang nagpabagabag kay Hong Dali. Ngunit ngayon ay responsable pa rin siya para sa gawaing itinalaga ng system na gumastos ng 100,000 yuan sa loob ng 4 na oras. Naturally, ang perang ito ay mababayaran lamang ng mga magulang ng katawan na ito. Tila kahit na ano, ang mga tao ay laging gustong makita. Natigilan saglit si Hong Dali, saka pasimpleng inayos ang kanyang damit at sumunod sa dalaga palabas. Habang nasa daan, bagamat hindi nagsasalita si Hong Dali at tahimik lang na naglalakad kasama ang kasambahay, ang kanyang mga mata ay hindi man lang nakaimik at palagi niyang pinagmamasdan ang paligid. It is a 3-story villa-type building with a huge one in the center. The patio is covered with transparent stained glass, and you can see the stars in the sky. The entire first floor is a super luxurious. What is the third room? Ang ikalawang palapag. Tunay na magandang balita ito, kahit papaano ay nagbibigay ito ng paraan para gumastos si Hong Dali ng pera upang mapabuti ang kanyang mga katangian. Mga pangunahing mapagkukunan ng pananalapi. Kaya't si Hong Dali ay nasa isang napakasayang kalagayan sa oras na ito, at hindi nagtagal ay nakita niya ang kabuuang 5 tao, 2 lalaki at 3 babae, sa reception hall sa unang palapag. May mag-asawang nakaupo sa dulong silangan. Simpleng damit pambahay ang suot ng lalaki, ngunit hindi nito maitago ang kamahalan sa mukha, lalo na ang pares ng makakapal na kilay, na nagdaragdag ng kaunting kabayanihan.
Ang babaeng nakaupo sa tabi niya nakasuot ng lavender na pantulog, tamad siyang sumandal sa tabi ng lalaki, may tipid na ngiti sa mukha at bahagyang nakaurong ang sulok ng bibig, mukhang matikas at eleganteng. Sila dapat ang mga magulang ko sa mundong ito. Napaisip si Hong Dali. Ang tatlo pa ay halatang isang pamilya ng tatlo. Ang lalaki ay humigit kumulang 45 o 6 na taong gulang, nakasuot ng asol na kulay abo na vest, na may magaan na pinaggapasan sa kanyang mga labi, may hawak na isang tansong tubo sa kanyang kamay, at ang kanyang maikling itim na buhok ay sinukli ng maingat at may kantab. Ang kanyang asawa ay nakasuot ng itim na panggabing damit, ang mahaba at itim at may kantab na buhok ay nakatali sa taas, ang kanyang mga binti ay magkadikit at nakatagilid, siya ay medyo sexy at maganda. Ang huli ay isang batang babae na mga 17 o 18 taong gulang. Ang kanyang balat ay kasing puti ng taba at ang kanyang balat ay kasing kinang ng nyebe. Nakasuot siya ng puting one piece na maikling palda, na nagpapakita ng isang pares ng puting malajade na guya. Naka-shoulder ang mahabang buhok ng dalaga, at ang puting palda ay sumasalamin sa kanyang kagandahan, na lalong nagpapatingkad sa kanya. Sa ilang sandali, naramdaman ni Hong Dali ang isang nakasisilaw na bulaklak, na parang nasa panaginip, at ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Kasabay nito, nakita siya ng dalaga na paparating, ngunit kumunat ang noo nito at bahagyang lumingon. Ang pamilyang ito ng tatlo ay narito ng gabing-gabi. Baka may gagawin sila. Hindi maisip ni Hong Dali ang layunin ng pagbisita ng 3 taong ito. Hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang malalaking pagbabago upang maiwasan ang paglantad ng kanilang mga pagkakamali. Bahagya lang siyang tumanggo sa kanilang tatlo. Ibinaba niya ang kanyang ulo at naglakad patungo sa mga magulang ng katawang ito. Habang naglalakad siya, naisip niya, 8:00 na ng gabi. Pinili ng pamilyang ito ng tatlo ang oras na darating. Mukhang kailangan nila ng tulong sa isang bagay. Partikular din niya akong pinababa. Ang kabilang partido mayroon ding isang batang babae na 17 o 18 taong gulang. Ang saloobin sa pagitan ng dalawang pamilya ay medyo malabo, at ang mga mata ng kanyang mga magulang ay palaging nakatutok sa babaeng ito, ang pamilyang ito, Hangko Dalad. Nandito ka ba para mag-propose ng kasal? Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ni Hong Dali na tumingin muli sa dalaga. Naramdaman ang titig ni Hong Dali, tila hindi nasisiyahan ang dalaga, nagpout, ibinaba ang kanyang ulo at kinalikot ang kanyang mga daliri. Mukhang hindi maganda ang impresyon sa akin o sa katawan nitong babaeng ito. Parang dati pa silang magkakilala, pero hindi ganoon kaganda ang relasyon nila. Well, mag-ingat ka. Napaisip si Hong Dali. Haha, nandito na si Dali. Halika at kilalanin sina Uncle Tang at Auntie Tang. Nang makita si Hong Dali na pababa ng hagdan, ipinakilala siya ng kanyang ama nang hindi nag-iiwan ng bakas na may ngiti sa kanyang mukha. Napakaamo ng kanyang boses, at medyo uminit si Hong Dali sa kanyang puso. Bagamat may mga alaala siya sa kanyang nakaraang buhay, makikitang mahal ng kanyang ama ang orihinal na may-ari ng katawan na ito, kaya tiyak na hindi siya magiging iba sa akin sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng taong nagmamalasakit sa kanya ay isa ng malaking kaligayahan para kay Hong Dali. Hello, Uncle Tang, hello, Auntie. Hindi pa rin alam ni Hong Dali kung anong klaseng personalidad mayroon ang katawan na ito noon. Ang mga nakakalat na fragment sa kanyang isip ay nagbigay daan lamang sa kanya na matindaan ng isang napakaliit na bahagi ng impormasyon halimbawa, ang katawan na ito ang dati ay alam lamang ang pag-uugali ng isang aliberga. Kaya't upang hindi ibunyag ang kanyang kasalanan, sa sandaling umupo si Hong Dali, iniunat niya ang kanyang kamay sa kanyang ina, bigyan mo ako ng pera, gusto kong lumabas at gumastos ng pera. Ahem, ubo, ubo. Nang marinig ang sinabi ni Hong Dali, walang sinabi ang kanyang ina. Pagkatapos, si Uncle Tang, na nakaupo sa tabi niya, ay umubo ng marahas. Saglit siyang umubo, na may tulala na ekspresyon sa mukha, at nakangiting nagtanong, Dali, well, magkakilala na kayo ng aking Xingsan mula pa noong mga bata pa tayo. Maituturing tayong mga childhood sweetheart, ngunit hindi ko alam kung ano ang nararamdaman mo sa aking Xingsan. Ang 3 taong ito ay natural na pamilya ni Tang Ruzi. Sa ngayon, hindi pa rin sigurado si Hong Dali kung ano ang relasyon niya sa kanilang pamilya at kung gaano kalalim ang kanilang pagkakaibigan. Sa oras na ito, ang pagpapanatili ng isang magaan na distansya ay ang pinakamahusay na paraan upang pumunta. Kung tutuusin, siya ngayon ay itinuturing na pugad ng magpay. Kung talagang alam ng isang tao ang kanyang pagkatao, alam ng Diyos kung ano ang kahihinatnan. Kaya't bahagyang tumanggo si Hong Dali, okay lang, maganda siya. Kahit na si Hong Dali ay siya ay isang kilalang alibughang anak, ngunit pagkatapos ng lahat, pinuri niya ang kanyang sarili, at ang magandang mukha ni Tang Moxon ay biglang namula. Ngunit sinabi lamang ito ni Hong Dali, at pagkatapos ay tumalikod at muling sinabi sa kanyang ina, bigyan mo ako ng pera, lalabas ako at gagastos ng pera. Walang magawa ang kanyang ina, ngumiti, at marahan na inayos ang mga gamit ni Hong Dali.
Medyo magulo ang buhok niya dahil sa pagtulog, at mahinang sinabi niya, "Silly boy, nandito ang tito Tang mo para mag-propose ng kasal. Ikaw at si Muzin ang kasal ng lolo mo, kaya hindi ka makatutol. Kung gusto mong lumabas at gugulin ang pamilya mo, huwag magmadali. Sa ngayon, may talent pa kami ng tatay mo sa pagkakakitaan, kaya hindi maipapasa sa iyo ang negosyong ito ng pamilya sa hinaharap." Matapos marinig ito, tumango si Hong Dali at masunerang umupo. Kasabay nito, palihim niyang nakolekta ang impormasyon sa kanyang isipan, mukhang maganda ang relasyon ng pamilya ni Uncle Tang sa kanyang pamilya noon. Kahit papaano ay napakahusay ng henerasyon ng aking lolo, at malamang na magkasalubong sila. Dapat ay Tang Moxon ang buong pangalan ng babaeng ito, binansagan na Zinkson, at kasal na siya sa akin, ibig sabihin, sa aking pamilya, tiyak na mapapasa siya sa aking pamilya, ibig sabihin, siya ay nasa hinaharap. Natural lang na ganito siya ang nag-iisang anak sa pamilya, no wonder favored siya. Naisip niya pagkatapos, ngunit ang dating may-ari ng katawan na ito ay alam lamang kung paano maging aliberga, at tiyak na hindi siya magandang kandidato para maging manugang. Ang Tang Moxon na ito ay napakagwapo, ngunit handa siyang dalhin ng kanyang ama upang mapakasalan. Ibig sabihin, ang kanyang pamilya ay tiyak na nakatagpo ng ilang problema at nangangailangan ng tulong ng aking pamilya. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi niya ito kayang pandohan, o kaya niya ito ginawa sa paraang ito. Isang kaaway na hindi niya kayang bayaran, at mas malamang ang dating. Matapos matanggap ang impormasyon, nagsimulang lihim na obserbahan ni Hong Dali si Tang Moxon. Kung pag-uusapan, talagang isang kagandahan si Tang Moxon. Malayo siya noon, kaya hindi niya ito makita ng malinaw, ngunit ngayon ay mas malapit na siya, at mas makikita kung gaano siya kaganda. Kung tutuusin, galing siya sa mayamang pamilya, pero bata pa siya at hindi pa nakikisali sa sekular na mundo. Ang kanyang aura ay partikular na sariwa at dalisay, nakakapresko at natural. Isang pares ng malalaki at maitim na mga mata na may napakasiglang mga mata at napakahabang pilik mata, ngunit dahil napilitan siyang makipagtipan sa kanyang mga magulang, ayaw niyang gawin iyon, at lalo siyang nakakaawa. Naawa talaga ako sa kanya. Tumingin si Hong Dali sa kanya at gusto pa nga siyang yakapin para aliwin siya. Siyempre, feeling niya lang ito. Sa katunayan, hinding-hindi niya magagawa yun, hinding-hindi niya malilimutan na ang kanyang katangiang pangkalusugan ay 39 lamang. Sa madaling salita, ang pagiging medyo excited ay madaling mauwi sa kamatayan. Ngayon ang mga bagay ay napakalinaw. Dumating na ang kabilang partido para mag-propose ng kasal. Kung tungkol sa kinalabasan, ang lahat ay nakasalalay sa isang salita. Hindi masamang magkaroon ng napakagandang mapapangasawa, kaya't masayang sumagot si Hong Dali, "Wala akong tutol." Halatang nanginginig ang maliit na katawan ni Tang Moxon nang pumayag si Hong Dali. Nang makitang walang pagtutol si Hong Dali, ang ina ni Hong Dali ay nagmamadaling nagsabi, "Dali, pagkatapos ay ilibot mo si Zinkson at tingnan mo. Kayong dalawang maliliit na tao ay maaaring makipag-usap ng higit pa. Palaging may kaunting kakulangan sa ginhawa kapag nasa paligid mo kami. Ito ay maginhawa." "Oh, sige." Sumulyap si Hong Dali kay Tang Moxon, at walang sinasabi, alam ng batang babae ang gagawin, at agad silang pumunta sa isang study room sa unang palapag ng villa. Pagkapasok niya sa pinto, sinabi ni Tang Moxon, "Binabalaan kita, bagamat ako ang iyong kasintahan, hindi mo ako mahawakan. Talo ka, huwag kang masyadong lumapit sa akin, lumayo ka sa akin." Tila walang gaanong prestihiyo ang orihinal na may-ari ng katawan na ito. Isang batang babae ang naglakas loob na ituro sa kanya ang mga daliri. Sa kabutihang palad, ngayong nagbago na ang katawan ng katawan, walang pakialam na ikinabot ni Hong Dali ang kanyang mga balikat, "Walang problema, kahit anong gusto mo. Sa totoo lang, ang gusto kong itanong ay, magiging aliberga ka ba? Kung hindi mo kayang alibugan, hindi ka karapat-dapat na maging mapapangasawa ko. Kahit na kailangan mong pakasalan ako, ngunit maaaring hindi pa kita pakasalan. Sister, I will know what you are soon as I speak. Bakit hindi mo nalang subukan na makakuha ng pera, at pagkatapos ay putulin ang pakikipag-ugnayan kapag ang iyong pamilya ay tumalikod at ikaw ay may say? Hindi naman ako ganun katanga. Kung sasabihin ko sa iyo ang isang bagay tulad ng, huwag ay bully ang mga kabataan sa kahirapan, pagdating ng oras, maaari ko ring bigyan ka ng isang showdown ngayon. Ano ang nangyari sa magandang dalaga ng langit? Kailangan kong maghanap ng asawang makakasama ko sa paggastos ng aking pamilya, para magkaroon ako ng attribute points at makumplito ang mga gawaing ibinigay ng system. Kung magpakasal tayo sa isang taong masipag at matipid, paano natin gagastusin ang ating pera? Kabanata 3 Prodigal ay isang teknikal na trabaho. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, natuwa si Tang Moxon sa una, at pagkatapos ay namutla sa galit ang kanyang magandang mukha.
Bagamat sa simula pa lang ay nagpasya na siyang putulin ang engagement, sinabi ni Hong Dali sa kanya ng harapan na kahit na gusto niyang pakasalan siya, maaaring hindi siya papayag na pakasalan siya. Paano nito nagagawang mapahiya si Tang Moxon, na palaging itinuturing na matamis na babae ng langit sa mga mata ng mga tao sa paligid niya? Sa katunayan, nakalkula niya ang halos lahat ng mga posibilidad, ngunit nabigo siyang kalkulahin na itatanong sa kanya ni Hong Dali ang tanong na ito. Kung sasabihin mong hindi, lalaban ka sa Hong Dali. Kung pag-uusapan mo ngayon, mahihirapang lutisin ang krisis sa iyong pamilya. Say yes, hindi ba't nagsisinungaling yun ang nakadilat ang iyong mga mata? Sa huli, galit lang ang naisagot ni Tang Moxon, hindi ko alam, hindi ko pa nasusubukan. Oh, okay. Ang bagay ay apurahan, at wala siyang panahon para makipagtalo sa batang babae ngayon, kaya dali-dali siyang lumabas para gawin ang gawain. Ito ay seryosong negosyo. Sinabi ni Hong Dali na walang ekspresyon ang mukha, okay, yan. Ganito ang sitwasyon. Kung wala nang iba, lumabas ako para sayangin ang kapalaran ko. Dito ka muna. Ikaw, paano naisip ni Tang Moxon na aalis lang si Hong Dali sa isang patak ng sombrero? Kung isa sa alang-alang ang background at hitsura ng kanyang pamilya, lahat ng tao sa paligid niya ay gustong mamuhay ng isang minuto na parang isang araw. Sinong mag-aakala na si Hong Dali ay walang malasakit sa kanya? Halatang nabulunan siya, at saka galit na tinapakan ang kanyang mga paa, bakit ba napakasungit mo at wala man lang biyaya? Gusto mo bang iwan na lang ako dito? Siya ay dumating upang mag-propose ng kasal ngayon, kaya makipag-chat lamang pagkatapos sabihin ang dalawang pangungusap na ito, si Hong Dali ay tumakas ng mag-isa. Makakabalik kaya siya sa entablado pagdating ng panahon? Small, alam kong hindi mo ako pwedeng yayain na lumabas mag-isa. Matagal nang alam ni Hong Dali na hindi siya papayag. Ang dahilan kung bakit siya at ang kanyang mga magulang ay pumunta sa kanyang bahay upang magpakasal ay matagal nang hinulaan ni Hong Dali na gusto niyang mapag-isa. Kapag lumabas ang mga tao, sisikat ang araw sa kanluran. Pagkatapos ay sinabi niya ng may ngiti, kung gayon ay sumama ka sa akin upang gumastos ng pera ng magkasama. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at sinabi, gusto kong maging hari ng taong gumagastos ng pera. Ang magandang mukha ni Tang Moxon ay namutla sa galit, ngunit walang paraan na magagawa niya ito, ikaw itong alibughang anak, nakakahiya talagang manatili sa iyo. Walang pakialam si Hong Dali sa sinabi nito tungkol sa kanya. Agad namang lumabas ang dalawa. Iniabot ni Hong Dali ang kanyang kamay sa kanyang ina, ibigay mo sa akin ang pera, at dadalhin ko si Zinkson sa alibughang pamilya. Ubo. Umubo muli si Tang Ruzi ng marahas, ngunit ngayong wala na siyang magagawa kundi humingi ng tulong, nakatitig lang siya at hindi pinansin ang kahulugan ng pangungusap na ito, at kumaway kay Tang Moxon, Zinkson, pumunta ka at samahan mo si Dali palabas. Maglaro tayo sandali. May kakausapin ako sa iyo, Uncle Hong. Ang ina ni Hong Dali ay naglabas ng isang card mula sa kanyang bag at inilagay ito sa kamay ni Hong Dali, at sinabing may pagmamahal, Dali, sandali at panuurin si Zinkson. Bilhin mo pa siya kung gusto mo. May mga 300,000 sukli sa card na ito. Kung hindi ito sapat, hihilingin ko kay Mrs. Liu na maglagay ng higit pa para sa iyo mamaya. Huwag kalimutan ang password. Oh! Kinuha ni Hong Dali ang card, nagkibit balikat ng walang pakialam, at biglang nagtanong kay Tang Moxon sa gilid, magkano ang karaniwang baon mo kada araw? Si Tang Moxon ay hindi tumingin sa kanya at nagpout, may 5 sa isang araw. Ang 100 yuan ay isang bagay na hindi mo kayang gastusin. Ganun ba? Nag-alok ang ina ng 300,000 yuan. Mayroon lamang siyang 500 yuan. Ngumuso si Hong Dali at inilagay ang pera sa bangko nang hindi nag-iisip. Ang card ay inilagay sa bulsa ni Tang Moxon, kung gayon, hayaan mong ibigay ko sa iyo ang perang ito bilang regalo sa pagpupulong. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay sa kanyang ina, pagkatapos na maubos ang pera, bigyan mo pa ako. Napatulala ang kanyang ina, at halos hindi kumagat ang kanyang ama. Bumulwak ang tubig, at mabilis siyang naglabas ng isa pang card, bad boy, ibibigay ko sa iyo itong card. Kapareho ito ng card kanina. 6 na 0 din ang password. Parang may kalahating milyon ang laman nito. Dapat sapat na yun para magwaldas ka. Oo. Kinuha ni Hong Dali ang card. Halos 8:30 na. Kasama ang oras sa kalsada, tinatayang may 3 oras na lang ang natitira. Ang oras ay walang hinihintay. Ang paggawa ng mga gawain, paggastos ng pera at paggastos ng pera upang madagdagan ang iyong mga katangian ay ang pinakamahalagang bagay sa ngayon. Kinuha ni Hong Dali si Tang Moxon at umalis ng walang sabi-sabi, kung gayon, lumabas muna tayo at gumastos ng pera. Si Tang Moxon ay ayaw sa lahat ng posibleng paraan, ikaw ang baalang sirain ang pamilya, ang iba ay hindi matuto mula sa iyo. Ang batang ito, sayang. Ang ama ay bumantong hininga ng walang magawa, umiling, at sinabing may mapang-akit ng ngiti, lahat siya ay layaw sa amin, haha. Ito ay
Hindi masama. Sinabi ni Tang Ruzi na talagang hindi niya alam kung anong ekspresyon ang gagamitin bilang tugon. Nakangiti lang siya at hindi nagpahayag ng kahit anong opinyon. Ito ang pinakaligtas na paraan. Kasabay nito, mas determinado siyang maghintay para sa kanya sa hinaharap. Kapag lumabas na ang kanyang career sa labangan, hahanap siya ng paraan para maputol ang engagement. Maaaring hulaan ni Hong Dali kung ano ang plano ng pamilya ni Tang Ruzi, ngunit wala siyang pakialam. Ang mga index ng kasalukuyang katawan na ito ay napakababa. Ang pangunahing prioridad ay ang mag-aksaya ng pera at gumastos ng pera upang madagdagan muna ang mga katangian. Kung hindi, sa aking maliit na ari, nakalahating laki lamang ng maliit na daliri. Kahit nahabori ni Tang Moxon ang kanyang damit at humiga sa malaking kama, malamang na hindi siya makakagawa ng kahit kaunting ideya. Sa katunayan, naiintindihan na ngayon ni Hong Dali ang sakit ng dating may-ari ng katawan na ito. Sinabi mo na sa ganoong sakit na katawan at ganoong kaliit na ari, ang pagdadala sa linya ng pamilya ay isang pangmatagalang problema. Ano pa ang magagawa mo bukod sa sirain ang pamilya? Ito ay talagang excusable. Lumabas silang dalawa sa Hong family villa. Tumingin si Hong Dali sa paligid. Hindi dahil hindi pa siya nakakita ng maraming tao sa mundo. Kahit kailan ay hindi pa siya nakakain ng baboy at palagi na siyang nakakakita ng mga baboy na tumatakas. Noong siya ay nasa lupa, nalantad siya sa internet at nakakita ng ilang mayayamang villa. Ngunit ito ang unang pagkakataon na makakita ako ng isang pamilya na nag-iisa sa tuktok ng burol. Sa pagtingin sa walang katapusang kagubatan ng bundok sa paligid niya, hindi maiwasan ni Hong Dali na gustong sampain. Gaano karaming lugar ang sasakupan nito? Akala ko noon, ang pamilya ko ay halos kasing laki ng tahanan ng CEO ng isang kumpanyang IT na pinangalanang KQ sa Earth, at maituturing akong napakaprosperado. Ngunit ngayon, kung ihahambing, ito ay nagiging hindi gaanong mahalaga. Ang mga mararangyang bahay sa lupa na nagkakahalaga ng daan-daang milyon ay agad na naging wala sa harap ng aking villa. Bagamat ang lupain dito ay tinatayang ibang-iba sa mga imperial at mahiwagang kabisera sa mundo kung saan ang bawat pulgada ng lupa ay mahalaga, ngunit gaya nga ng kasabihan, makikita ng isang karaniwang tao ang kaguluhan at nakikita ng isang eksperto ang mga pintuan. Makikita ni Hong Dali ang kamanghamanghang pamana ng kanyang villa sa isang sulyap. Ang paligid lang ng villa isang patag na hardin na kasing laki ng 2 football field ay kahangahangang halaga. Ang isang kalsada na halos 15 metro ang lapad sa gitna ay direktang humahantong sa paanan ng bundok. Ang magkabilang gilid ng kalsada ay may linya ng hindi pangkaraniwang matataas at mayayabong na mamahaling puno ng ginkgo upang bantayan ang daan. Ang mga punong ito ay hindi simple. Lahat sila ay hindi bababa sa daan-daang taong gulang. Not to mention the big trees itself, nakakatakot na siguro ang shipping cost alone. Hindi banggitin na ang mga puno ng ginkgo na ito ay halos kapareho ng kapal ng isang tao. Hindi ko alam kung paano sila pinananatiling maayos. Not to mention, nang dumating sina Hong Dali at Tang Moxon sa paanan ng bundok sakay ng hindi kilalang brand ng limousine, nakita nila ang 2 blood red jade lion na nakatayo sa labas ng malaking bakal na gate, mahigit 3 metro ang taas at napakabangis sa hugis. Hindi napigilan ni Hong Dali na gustong magmura. Sa katunayan, noong siya ay nasa Earth, nakakita lang siya ng ganoong kalaking bagay sa harap ng isang partikular na bangko na pag-aari ng estado sa isang paglalakbay sa Imperial Capital. Gayunpaman, ito ay gawa sa bato, hindi katulad ng dalawang ito. Walang paghahambing sa lahat. Nakikita lamang ni Yu Dao ang leopardo sa pamamagitan ng tubo, at makikita na sa oras na ito, lubos na naunawaan ni Hong Dali kung gaano kayaman ang kanyang kasalukuyang kayamanan. Tiyak na hindi iyon ang maiisip ng isang lalaking tulad niya, na matatawag na lokal na leopardo. Sa katunayan, habang nasa daan, hindi lamang nagulat si Hong Dali na siya ay mayaman na ngayon, ngunit mayroon ding mas magandang impresyon kay Tang Moxon. Nakaupo sa tabi ni Tang Moxon, naramdaman ni Hong Dali ang isang matamis na halimuyak tulad ng isang orchid na pumapalibot sa kanyang katawan. Napakabango ng amoy kaya gusto ni Hong Dali na huminga pa. Siyempre, hindi ito ang pangunahing dahilan kung bakit pinabura ni Tang Moxon si Hong Dali. Ang tunay na dahilan ay si Tang Moxon ay hindi na nagpakita ng anumang pagnanais para sa nakakatakot na background ng pamilya ni Hong Dali. Para siyang liryo, magaan at mabango, ngunit hindi malakas. Sa una, maaaring may bakas ng sorpresa o kahit inggit sa kanyang mga mata, ngunit sa lalong madaling panahon ang lahat ay babalik sa walang malasakit. Hindi siya nagsalita o gumawa ng anumang paggalaw. Nakayuko lang siya at hindi alam kung ano ang iniisip niya. Ako na ang bahala sa iyo. Pagkatapos kumalma, biglang nagtanong si Hong Dali. Go to hell. Dapat mas alam mo kaysa sa akin kung anong klaseng tao ka, di ba? Ibalik mo ang card na ito sa iyo, ayoko ng dirty money mo. Sumulyap si Tang Moxon kay Hong Dali at iniabot sa kanya ang card, kinuha niya ang kanyang bank card at inihagi sa upuan ng kotse.
Inosente ang bank card, bakit ka nagagalit dito? Itapon mo na dali. Ngumisi si Hong Dali at ipinakita ang kanyang mga ngipin, kung hindi mo tatanggapin ang pera, sisirain ko ang pakikipag-ugnayan sa iyo. Isa itong malaking mamamatay, Hong Dali hindi ako naniniwala na talagang naglakas loob si Tang Moxon na kalabanan siya. Oo nga, tumulo ang mga luha sa malaking galit na mga mata ni Tang Moxon, at halos hindi siya umiyak. Agrabyado niyang sinabi, ikaw, alam mo kung paano ako ay bully. Pagkatapos sabihin ito, sa wakas ay inilagay niya ang card. Tatanggihan mo ang anumang inaalok sa langit. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip mo. Ni hindi kita gustong bigyan ng pera. Matigas na sabi ni Hong Dali, ngunit sa totoo lang ay labis siyang hindi mapalagay sa kanyang puso. Hindi siya sigurado sa relasyon nila ni Tang Moxon. Noong una siyang dumating, ang kanyang sariling kaligtasan ang unang prioridad. Siyempre, kailangan niyang subukan ang lahat upang maiwasan ang paglantad ng anumang mga kapintasan, kaya ang pinakamahusay na paraan ay ang mag-focus sa mga bagay na sigurado siya, sasama ako sa iyo mamaya para gumastos ng pera. Bagamat ikaw ay hindi ko talaga gusto ang ganitong uri ng bagay, ngunit dahil lumalabas ka sa akin, kailangan mong hayaan akong gawin ito, tama. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pakiramdam ni Hong Dali ay hindi pamilyar sa mundong ito, kaya kailangan niyang magdala ng isang taong pamilyar sa kanya. Kung hindi, ang mga bagay ay madaling magkamali. Wala ka bang mga ideals? Kinurot ni Tang Moxon ang kanyang cute na maliit na ilong. Bagamat galit ang kanyang mga salita, sa wakas ay hindi na siya direktang tumanggi sa pagkakataong ito, ibig sabihin ba talaga na bukod sa aliberga, wala ka na bang ibang gagawin? Wala talagang magawa sa ngayon. Humalaklak si Hong Dali at biglang nagbago ang kanyang tono, ang pagsasalita tungkol sa pagkawala ng pera ay talagang isang teknikal na trabaho. Sa tingin mo ba ay madaling mawalan ng pera? Kung gayon ikaw ay mali, halimbawa. Ano ang pinakamasayang paraan na naiisip mo ngayong gabi? Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 100,000 yuan. Kabanata 4 na ay dapat na ang maling paraan upang buksan ang script. Kung paano gumastos ng 100,000 yuan sa isang gabi, sa totoo lang, sa karanasan ni Hong Dali, wala siyang ideya. Sa Earth, ang paminsan-minsang pag-imbita ng mga kaibigan at kaklase sa isang restaurant para sa masarap na pagkain ay isang luho na. Ngayon ay ganap na imposible para sa kanya na gumastos ng 100,000 yuan sa isang ganap na hindi pamilyar na kapaligiran sa isang gabi. Kaya't ang pinakamalaking layunin ng pagpapalabas ni Hong Dali kay Tang Moxon ay ito si Tang Moxon ay isang mayaman na prinsesa, at sa mga tuntunin ng panlasa, hindi siya mas mataas ng kaunti kaysa sa isang lokal na leopardo na tulad niya. Oo naman, hindi napansin ni Tang Moxon ang pagsasabwatan ni Hong Dali. Kung tutusin, bata pa siya. Mabilis niyang nakalimutan ang kanyang kalungkutan at sinabing, hindi iyon madali. Magsugal ka. Matatalo ka sa isang gabi. Ang 10 o 200,000 ay madali. Pagsusugal. Ito ay talagang isang aksayadong pagpili. Matingkad na ngumiti si Hong Dali, kung gayon, magsugal tayo. Driver, hanapin. At tayo na. Siya ay orihinal na nagplano na sabihin ang, hanapin ang aming pinakamalaking kasino, ngunit kapag naisip niya kung paano ang dating may-ari ng katawan na ito ay napaka-prodigal, ang kasino na ito ay parang ito ay maaaring isang lugar na madalas naming puntahan, ngunit upang sabihin na iyon ay isang pagkakamali, kaya sinabi ko na lang ito at umalis. Naniniwala ako na tiyak na pamilyar ang mga maaaring maging driver sa mga ruta patungo sa iba't ibang lugar sa lungsod. Oo naman, ang driver ay sumagot, okay. Pinindot niya ang accelerator ng sasakyan, at umungol ang motor at umalis. Habang nasa daan, maingat na pinagmamasdan ni Hong Dali ang mga tanawin sa gilid ng kalsada at lihim na nagkalkula sa kanyang isipan, mga 10 minuto lamang ang kailangan upang makarating mula sa villa patungo sa lungsod. Kapag nakarating ka na sa pangunahing kalsada, ang mga tanawin sa paligid ng gusali ay hindi gaanong naiiba sa lupa. Hindi ko lang alam kung ano ang itatawag sa bansang ito o kung ano ang sistema nito. Kung kailangan kong malaman ito mamaya. Huwag kang magsalita ng masyadong maraming bagay. Mabilis na umatras ang paligid, at nakita ni Hong Dali ang hindi bababa sa ilang malalaking hotel sa daan. Mga bar, club, nightclub, at iba pa. Sa pangkalahatan, halos pareho ang mga ito sa mga nasa metropolitan na lugar sa mundo. Maya-maya, bumagal ang sasakyan at dahan-daang huminto. Tumalikod ang driver at nakangiting sinabi, Guru, nandito na si Deborah Casino. Tumingin si Hong Dali. Sa oras na ito, nakaparada ang kanyang sasakyan sa parking lot sa ilalim ng napakagandang gusali. Ang gusali ay may 6 na palapag at maliwanag na naiilawan ng neon lights. Paminsan-minsan, naglalabas-masok ang mga kilalang tao na hawak-hawak ang mga bisig ng mga matagumpay na lalaki. Isang tingin lang at masasabi mo na talagang super casino ito. Pagkatapos ayusin ang sitwasyon, tuyong umubo si Hong Dali, pagkatapos ay natural na kinuha ang kamay ni Tang Moxon at nakangiting sinabi, okay,
tayo Zinkson, pumunta tayo sa Prodigal Family kasama ang kapatid ko. Binawi niya ang kanyang kamay, at galit na sinabi ni Tang Moxon, binabalaan kita, huwag mo akong hawakan, kung hindi, magmumukha akong mas maganda kaysa sa iyo. Kahit na ikaw ang aking mapapangasawa, hindi ako magpapakita ng awa. Okay, walang problema. Nagkibit-balikat si Hong Dali. Nagkibit-balikat siya at sinabing, bilasan mo munang gumastos, tapos may sasabihin ka pa. Oo nga pala, kailangan mo akong samahan para gumastos ng pera mamaya. Mabagal akong mawala ng pera mag-isa, pero 2 tao ang makakagawa nito ng mabilis. Ikaw ay malaking gastador. Nakanguso si Tang Moxon, puno ng pag-aatubili ang kanyang mukha. Pagkapasok sa Deborah Casino ay sinalubong siya ng isang doorman. Nang makita niya si Hong Dali, agad siyang tumango at yumuko upang kumustahin, narito si Master Dali, mangyaring pumasok at imbitahan ako. Sure enough, kilala siya ng lahat dito, lihim na sabi ni Hong Dali na pinunasan ko ang malamig na pawis. Buti na lang at mabilis akong nagbago ng tono noong mga oras na iyon, kung hindi ay nalantad ko ang aking mga kapintasan. Bagamat ordinaryo ang hitsura ng driver, lubos na naiisip na sa kanyang pagbabalik, eksaktong i-report niya ang kanyang sinabi at ginawa. Kapag ang kanyang mga magulang ay naghinala, ito ay magiging lubhang mahirap. Pagdating sa isang lugar na tulad nito, si Hong Dali ay walang karanasan. Sa kabutihang palad, may Tang Moxon sa paligid, kaya ito ay pinaka-cost-effective na hilingin sa kanya na manguna. Zinkson, oras na para subukan ka, mayroong higit sa 300,000 sa card na ito, at alam mo ang password ng 6 na 0, kaya halika at tawagan, tingnan natin kung paano mo sinayang ang iyong kapalaran. Hoy, hindi mahalaga kung hindi ka pamilyar dito. Si Tang Moxon ay katutubo ng mundong ito at nagmula sa isang mayamang pamilya. Kahit na hindi ka pa talaga lumahok sa ganitong uri ng bagay, dapat ay narinig mo na ang tungkol dito, tulad ng pagpapalit ng chips. Walang ganap na problema sa pagsusugal o anumang bagay na katulad nito. Napakalaki mong gumastos. Kung hindi mo kayang gumastos ng mag-isa, kailangan mo akong kaladkarin. Si Tang Moxon ay hindi nagbigay ng magandang hitsura kay Hong Dali, ngunit hindi rin siya tumanggi. Direkta niyang ibinigay ang card sa doorman, palitan ng 200,000 chips, at pagkatapos ay dalhin kami sa VIP room sa itaas na palapag. Ang alibughang ito ay nagbabayad pa rin para sa lahat. Bagamat hindi siya nang ahas na tanggihan ang kahilingan ni Hong Dali ngayon, hindi ganoon kaganda ang kanyang tono. Buti na lang, gumamit ako ng ganyang trick. Halos lumundag ang puso ni Hong Dali mula sa kanyang dibdib. Kailangan niyang humanap ng baril na hahawakan sa harap niya, kung hindi ay baka hindi na siya makapagsalita ng higit sa ilang salita bago mabunyag ang kanyang sikreto. Kung tungkol sa saloobin ni Tang Moxon sa kanyang sarili, hindi iyon mahalaga. Si Tang Moxon ay walang kamalay-malay na ginamit bilang isang Mama Merrill, at buong pagmamalaki pa rin niyang sinabi, gusto mong sirain ang iyong pamilya, ngunit hindi ko hahayaang magtagumpay ka ngayon. Susundan kita saan ka man pumunta. Oo, lihim na ngumiti si Hong Dali sa kanyang puso, ngunit sa panlabas na anyo ay hindi niya ito seryoso. Anyway, okay lang kung kaya mong kumita, maaari kang sumunod kung gusto mo, ano ang malaking bagay. Sa sandaling iyon, sumakay silang dalawa sa elevator sa itaas. Sa tabi ng gusali, hindi nakalimutan ni Hong Dali na makipag-away kay Tang Moxon, sabi ko Zinkson, kailangan mo akong tulungan na mawala ang pamilya ko mamaya. Mas maaga akong matalo, mas mabuti. Kung wala akong sapat na pera, hihingi ako ng higit pa. Ngayon nandito tayo para sa natalo. Damn it! Galit na sinabi ni Tang Moxon, gusto mong mawala ang iyong kapalaran kapag lumabas ka kasama ng iba. Hindi ka magtatagumpay kung nandito ako. Hindi nagtagal pagkarating sa VIP room sa itaas na palapag ng kasino, walang sinabi ang waiter nang makita niya si Hong Dali. Binuksan niya ang pinto sa silid at sinabi, narito si Master Dali, mangyaring pumasok sa loob. Ang paborito mong upuan, no? 2, ay bakante para sa iyo. Okay, naiintindihan ko. Bahagyang sumang-ayon si Hong Dali, ngunit sa kanyang puso bigla siyang tumalon, nasaan itong no? 2 na istasyon. Kailangan nating mag-isip ng paraan ng mabilis, kung hindi ay mahirap hanapin ang lugar. Sa kabutihang palad, ito ay isang stroke ng henyo upang ilabas si Tang Moxon upang gumastos ng pera ngayon. Ang maliit na batang babae ay nagkataong nagtanong ng may pagtataka sa oras na ito, bakit palagi mong ginagamit ang numerong 2 para sa lahat? Nakikita kung gusto mo ang numerong 2 kahit na ano ang iyong bilhin o gawin. Ikaw talaga ang aking munting diwata. Napapanahon ang tanong na ito. Hiniling ni Hong Dali na may akap niya siya at bigyan ng magandang halik, ako ang number 2. Kung gusto kong umupo, dapat number 2 ito. Naaawa ako sa sarili ko kung uupo ako sa number 1.
Sa pagtingin sa waiter na nagpipigil ng ngiti, sinabi niyang gusto ni Tang Moxon na makakita ng bitek sa lupa at gumapang dito, namula ang mukha nito, at sumigaw, ayoko na makasama ka. Ayokong nasa posisyon mo. Magpalit ka kaagad, magpalit ka kaagad. Kung hindi, uuwi ako. Ito na ang hinihintay niya. Nagkunwaring walang magawa si Hong Dali at nagkibit balikat, sige, maupo na lang tayo kung saan mo gusto ngayon. Pwede kang umupo kung saan mo gusto. Okay lang yan, di ba? Ganyan talaga. Ngumisi si Tang Moxon. Habang naglalakad siya, hindi niya nakalimutang sabihin sa kanya, hayaan mo muna akong balan ka, lumayo ka sa akin, kung hindi, natatakot akong maging katulad mo. Okay, ikaw ang bahala. Pinigil ni Hong Dali ang kanyang pagtawa at nagyabang sa VIP private room kasama si Tang Moxon. Gaya ng inaasahan sa kilalang punong alibughang anak, pumasok si Hong Dali at sinalubong siya ng palagiang pagbati saan man siya dumaan, oy, nandito si Master Dali. Kaunti lang ang mga bisita. Ano ang gagawin mo, Master Dali, ngayon? Oh, Dali. Ang young master ay hindi inaasahang nagdala ng isang batang babae kasama niya ngayon. Siya ba ang syota niya? Congratulations. Ngumiti si Hong Dali at walang sinabi. Nang may sumalubong sa kanya, nginitian niya ang tao at nanatili ng isang tiyak na distansya. Kung hindi, magiging mahirap kung makakatagpo ka ng isang kakilala o nais na humingi ng tulong sa pagsasabi ng magagandang bagay sa iyong mga magulang. Mabilis na nakahanap ng mesa na may silid, iniskan ni Hong Dali ang card game at nakitang malamang na stud ang laro. Ang isang ito ay mabuti, ang isang ito ay mabilis na nawala ng pera, at ang mission index na 100,000 ay nakasalalay dito. Umupo si Tang Moxon, at hinailan ni Hong Dali ang isang maliit na stool at umupo sa tabi ni Tang Moxon. Ang hakbang na ito ay talagang natakot sa mga nagsusugal na naruroon, at isang grupo ng mga tao ang nag-isip tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Tang Moxon. Kaya lang hindi ako makakuha ng magaspang na hula kahit kaliwat kanan ang hula ko. Kung tutuusin, bagamat ang pamilya Tang ay may magandang relasyon sa pamilyang Hong, ang kasalukuyang kalagayan ng pamilyang Tang ay mas mababa kaysa sa pamilyang Hong. Sa makatuwid, mas kaunti ang mga taong nakakakilala kay Tang Moxon kaysa sa mga nakakakilala kay Hong Dali. Hindi nagtagal ay inilabas ng waiter ang 200,000 chips na napalitan noon. Isa itong malaking plato, at maingat niyang inilagay ito sa ulo ng mesa ni Tang Moxon, at nagsimula ang laro ng baraha. Ibinibigay ng dealer ang mga card, at ang bawat manlalaro ay makakakuha muna ng isang whole card, at pagkatapos ay isang up card. Si Tang Moxon ay binigyan ng 10 spade, at ang iba pang mga card ay malaki at maliit. Mayroong 2 card na mas malaki kaysa sa 10 spades ni Tang Moxon, ang isa ay ang Jack of Clubs, at ang isa ay ang hari ng mga diamante. Pagkatapos ay simula ng paglalagay ng iyong mga taya. Naglabas si Tang Moxon ng chip na may nakasulat na numerong, 500, mula sa tumpok ng mga chips at itinulak ito sa gitna ng card table. Tumalon ang mga kilay ni Hong Dali at nagtanong siya sa mahinang boses, Hoy, Zinkson, ano ang alam mo? Hindi ka mawawalan ng pera. Bakit ka tumataya ng 500 puntos sa isang pagkakataon? Kailangan mong makakuha ng hindi bababa sa 5,000. Lumingon si Tang Moxon at galit na nagsabi, sa tingin mo, ang 500 ay isang malaking chip. Ikaw ba ay alibughang katulad mo? Pawis na pawis si Hong Dali. Patuloy siyang humabol ng 500 puntos, ngunit malamang na hindi siya matatalo ng malaki. May 3 oras lang siya kaya naghintay si Hong Dali. Matapos sumunod ang iba para sa isang round, nagdagdag sila ng 5,000 chip nang hindi man lang tumitingin sa ikatlong card. Pagkatapos magdagdag ng 5,000 chips, tiningnan ni Hong Dali ang kanyang trump card, ang 8 club, at agad na ipinahayag ang kanyang kasiyahan. Sa ganoong card, siguradong matatalo ako sa aking ganap na lakas. Nawala ko ang 5,500 sa isang kisap mata. Ang bilis ay mabuti at karapat-dapat sa papuri. Hindi nagtagal, napatulala si Hong Dali. Dumaan muna siya sa unang bahay, pagkatapos ay dumaan siya sa pangalawang bahay, pagkatapos ay dumaan siya sa ikatlong bahay, pagkatapos ay ang ika-4 na bahay, at sa wakas kahit na ang bahay na may dobleng K ay nakakuha ng pass. Pawis na pawis si Hong Dali habang pinapanood ito. Ang script ay malinaw na hindi dapat ganito. Sa sobrang halatang kalaban, bakit hindi siya sinamantala ng kabilang partido? Mali yata ang paglalaro ko ng baraha ngayon. Tiyak ay. Ang iba ay nag-iisip sa kanilang isipan, pusta ng 5,000 nang hindi man lang tumitingin sa mga baraha. Dapat alam niya kung anong mga card ang makukuha niya, at siya ay isang hanggal na sundin. Ang pagdadala ng napakagandang babae para maglaro ng baraha, kailangan mong magbayad hanggat gusto mo. Hindi mahalaga kung hahayaan mo siyang manalo ng ilang puntos, ngunit ito ay 5,000 puntos lamang. Ito ay sapat na upang bumili ng kalahating kotse. Ang mga kabataan ay naiinip lang.
Gusto mo bang laruin ito ng paunti-unti sa simula pa lang? Sino ang makakapaglaro nito? Kabanata 5 Hindi ko inaasahan. Sa ilang sandali, lahat ng nasa court ay may kani-kanyang ideya, at walang gustong sumunod sa mga card ng madali. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at inisip sa kanyang sarili, ito ang pinakamataas na VIP room. Kung ito ay ilalagay sa lupa, imposibleng makakita ng ganoong okasyon na walang 1,000,000 tao ngayong gabi. Ngunit bakit napakaliit dito? Siguradong may mali ako. Sa oras na ito, nagsimula ang isang bagong round. Unang nagbukas ng 500 puntos si Tang Moxon, at sumunod ang iba, at pagkatapos ay 500 puntos. Pagkatapos ng 3 round ng baraha, sa wakas ay may nilinaw na siya ay may magandang kamay at nagbukas ng 1,000 point chip. Sa oras na ito, lahat ng may masamang kamay ay karaniwang sumuko. Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Nang makita ang eksenang ito, agad na naunawaan ni Hong Dali, isang bagay ang nagawa kong mali, at iyon ang kapangyarihang bumili ng pera sa mundong ito. Ang isang ordinaryong pribadong kotse sa mundo ay nagkakahalaga ng 100,000 yuan. Ang RMB dito ay maaaring nagkakahalaga lamang ng 50,000 hanggang 60,000 yuan, o kahit na 30,000 hanggang 40,000 ang halaga ng euro sa equivalent world power na ito. Perth, tapos ang 5,000 points na pinagpustahan ko ay talagang napakarami. Bagamat alam ni Hong Dali na maaaring hindi ito labis na kalabisan gaya ng kanyang inaakala, tinatansya na ito ay hindi gaanong naiiba. Hindi sa banggitin na ang kapangyarihan sa pagbili ng RMB dito ay maihahambing sa euro sa mundo, ngunit hindi bababa sa hindi ito dapat magkaiba sa dolyar ng US. Mula sa puntong ito, talagang hindi ganoon kadaling kumpletuhin ang gawain ng paggastos ng 100,000 yuan sa loob ng 3 oras. Kung hindi mo makumplito ang gawain, kakailanganin mong ibawas ang mga puntos ng katangian. Kung ikaw ay hindi pinalad, ang iyong sexual na kakayahan ay ibabawas. Si Waller ay pinuputol ang damo, kaya ang maliit na ari ng lalaki ay hindi dapat gawing lapis. Sa pag-iisip nito, pawis na pawis si Hong Dali. Ito ay may kaugnayan sa kanyang panghabang buhay na kaligayahan at hindi siya maaaring maging pabaya. Sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga card na nasa kamay ni Tang Moxon. Mayroon lamang 3 baraha sa kabuuan. Ang makikita sa labas ay mayroong 2 A, at ang iba pang mga manlalaro ay nakatiklop lahat ng kanilang mga baraha. Pagkatapos ng round na ito, nanalo si Tang Moxon ng higit sa 5,000 chips. Bulong ni Hong Dali sa gilid, nandito kami para mawalan ng pera, hindi para manalo ng pera. Aliberg ka, naiintindihan mo ba? Ngumuso si Tang Moxon, ngumisi ng may pagmamalaki, ipinakita ang 2 hanay ng makantab na mapuputing ngipin, at sinabing, kasama kita. Gusto mo pa ring matalo, paano ito magiging napakadali? Pipilitin kitang matalo ngayon. Habang nagsasalita siya, ang mga card ay natanggap muli, at sa pagkakataong ito ay mas malakas. Mayroon lamang 4 na card sa kabuuan, at 3 sa kanila ay K. Pagkatapos ng isang round, si Tang Moxon matapos manalo ng higit sa 8,000 yuan, nanlaki ang mga mata ni Hong Dali at napabuntong hininga siya. Naghihintay para sa susunod na kamay, kabilang sa 5 card sa card, si Tang Moxon ay may dobleng A, at dobleng K, at mayroong isang pamilya sa ibaba na mayroong 3 Q. Maganda rin yung ibang card, nakasimangot si Hong Dali. Ngumiti si Huayan at palihim na nagsabi, sumunod ka kaagad. Sumunod ka ng husto. Kung susundin mo ang isang bilog, mawawalan ka ng libu-libong puntos. Sa ganitong paraan, matatapos ang ating misyon. Sa oras na ito, si Tang Moxon ay nakapag-follow up na ng humigit kumulang 10,000 chips, at sa paligid dahil maganda ang mga card sa kanilang mga kamay, lahat ng mga sugarol ay sumusunod. Sa huli, si Tang Moxon ang hindi nakayanan ng pressure at nagsimulang magsugal ng direkta ngayon ang kanyang sariling taya ay umabot na sa higit sa 30,000 puntos. Ito ay higit sa 30,000 yuan. Sa bilis na ito, siguradong magtatagumpay ako ngayong gabi. Pagkatapos ay tuluyang bumagsak si Hong Dali ang ibabang card ng Tang Moxon ay A. Sa pagkakataong ito, 3 A at 2 K ang natangay, at si Tang Moxon ay nanalo ng kabuuang mahigit 100,000 chips sa isang suntok. Huwag mo nang gawin ito. Nakita na ni Hong Dali ang pag-unlad ng pagkumpleto ng gawaing ipinakita ng sistema sa kanyang isipan. Ang malalaking salitang ito ay halos atakihin sa puso si Hong Dali, kasalukuyang alibughang halaga, minus 125,500 yuan. Ako. Never expected na nandito ako para aliberga, you're not here to make money. Binuhat ni Hong Dali si Tang Moxon at umalis ng walang sabi-sabi. Habang naglalakad siya, galit na galit niyang sinabi, bakit ang tanga mo? Nandito kami para mawalan ng pera, hindi para manalo ng pera. Maganda ang sitwasyon pero naging sakuna iyon para sa iyo. Ang gulo, bakit mo ako tinatawag na talunan?
Sa harap ng mga reklamo ni Hong Dali, hindi nagalit si Tang Moxon, at buong pagmamalaking sinabi, paano ba napakadaling makasama ang babaeng ito at gustong mawalan ng pamilya? Natatakot ako sa iyo, okay. Masiglang hinayla ni Hong ang kanyang buhok, paano kung pumunta tayo sa ibang lugar para gumastos ng pera? Ayaw nating maglaro ng bagay na umaasa sa swerte. Kung gusto nating maglaro, siguradong mawawalan tayo ng pera. Ang pagpatay sa lahat ng direksyon ay nakagambala sa plano ng paggastos ng pera ni Hong Dali, na maaaring ituring bilang isang pagbabalik. Si Tang Moxon ay nasa mabuting kalooban at nakangiting sinabi, may iba pang mga paraan upang gumastos ng pera, kaya maaari lang akong mamili, ngunit ngayong gabi, ang mga ordinaryong mamahaling tindahan ng alahas ay sarado, sa palagay ko hindi ka magtatagumpay. Ayon sa purchasing power ng RMB sa mundong ito, kasama ang higit sa 120,000 chips na napanalunan niya sa kasino, ang Hong Dali ay kailangang gumastos ng hindi bababa sa 230,000 yuan. Upang makumplito ang gawain. Kung magsasara ang marangyang tindahan ng alahas at mamili ang mga tao sa isang supermarket o kung ano paman, malamang na ililipat ang buong supermarket. Nagkataon na si Hong Dali ay isang mabuting bata bago siya muling isilang sa katawan na ito. Wala siyang karanasan kung paano mag-ipon ng pera at kung paano gumastos ng pera. Sa isip niya, ang pinakamarangyang bagay ay ang pagpapakain sa mga kaklase niya. Ilang daang dolyar bawat isa. Pero mahigit 200,000 yun, paano ko gagastusin lahat? Lalo na kung hindi mo mahanap ang pinakamarangyang hotel sa lungsod, tiyak na mabibilad ka. Tsaka late na lumabas para mag-dinner. Paano gawin kung paano gawin? Wala pang 2 oras ang natitira. Desperado si Hong Dali. Bigla niyang naalala na may nakita siyang napaka-high-end na nightclub sa kalsada. Tinawag itong Tube Rose. Tingnan ang dekorasyon ng harapan at ang nakasisilaw na mga ilaw ng neon. Ang napakagandang gusaling iyon na bumabagsak sa kalangitan ay talagang magandang lugar para gumastos ng pera. Fair na. Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, pumunta tayo sa Tube Rose at sa alibughang pamilya. Tube Rose. Nightclub. Nagulat si Tang Moxon nang marinig niya na pupunta si Hong Dali sa ganoong uri ng lugar. Nanlaki ang kanyang mga mata, ano ang gagawin mo doon? 18 taong gulang ka pa lang, at pupunta ka sa isang lugar na ganoon. Tapos kailangan mo pang magtanong. Siyempre gagastos ka. Sinagot ni Hong Dali ang totoo, sinabing, ako ay aliberga. Bilang alibughang may kapangyarihan, impluwensya at pera, sa tingin mo ba ay may kulang? Ano, ang kulang? Si Tang Moxon ay lubos na nabigla sa pagiging dominante ni Hong Dali. Napatigil siya sa kanyang mga sinabi, ano pa ang kulang sa iyo? Siyempre may kulang ka sa mga bastos. Kung hindi mo naiintindihan ito, paano ka mag-aaksaya ng pera sa akin sa hinaharap? Nanguna si Hong Dali at bumaba sa hagdanan, nagsasalita ng pabalik-balik habang naglalakad. Sabi ni Yernang, tingnan mo itong hagdanan, tayong dalawa na lang ba ngayon? Kailangan nating umakyat ng paisa-isa, at pagkatapos ay paulit-ulit na bumaba. Ngunit iba ito kung may mga bastard. Paano, bakit iba? Si Tang Moxon ay ganap na natalo ni Hong Dali, ano ang pagkakaiba? Buong pagmamalaking ipinaliwanag ni Hong Dali kay Tang Moxon, sa tulong ng isang asong babae, maaari kong hilingin sa isang tao na buhatin ako sa itaas o buhatin ako pababa. Sa palagay mo, maaari ba itong maging pareho? Si Tang Moxon ay ganap na nanlumo. Nanlumo siya. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay sumigaw siya, ikaw ay alibughang. Mali, muling pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, ikaw ay sobrang aliberga. Villa ng pamilya Hong. Nakaupo ang mga magulang ni Hong Dali sa sofa sa sala sa unang palapag. Ang kanyang ama ay humigop ng pinakamahusay na Taiguanian sa mundo at nagtanong sa malalim na boses, Honey, ano sa palagay mo ang pagdating ni Tang Ruzi sa aming bahay upang mag-propose ng kasal? Ang ina ni Hong Dali pagkatapos mag-isip sandali, ngumiti siya at sinabi, bagalan natin ang diskarte. Ang babaeng si Muzin ay hindi masyadong gusto ang pamilya natin na si Dali. Nakikita ko ito. At nabalitaan ko na ang kumpanya ni Tang Ruzi ay medyo nahihirapan sa pondo kamakailan. Ang ibig niyang sabihin sa kanyang mga salita ngayon ay gusto niyang magsimula sa let's borrow some money to get a living, so I think that I didn't help today at least 8%. Sa kanya kapag siya ay desperado. Nagsindi ng sigarilyo ang aking ama, tumango at sinabing, well, pareho ako ng opinyon mo. Well, speaking of it, ang pamilya Tang at ang pamilya naming Hong ay may matagal ng relasyon. Kahit na walang engagement, hindi ako tatanggi kung hihilingin niya sa akin na humiram ng ilang pondo para sa working capital. Pero itong si Tang Ruzi ay ayaw pa ring umutang. Siya, ang kanyang kumpanya, ay makakabawi sa akin. Off the engagement ulit. Ngumiti ang ina ni Hong Dali at binigyan ng masamang tingin ang kanyang ama, alam mo na ang kahihinatnan at bakit nagtatanong ka pa.
Ako, ang pinakakinakaabalahan ko ngayon ay hindi kung masisira ba ang kanilang pamilya. Ang inaalala ko ay kung ano ang mangyayari sa anak ni Dali sa hinaharap. Alam mo, ang kanyang kalusugan. Sa pagsasalita tungkol sa bagay na ito, walang magawa ang ama, mahirap, lahat. Ang lahat ng mga doktor ay nagsabi na si Dali ay ipinanganak na walang sapat na kakayahan sa pakikipagtalik, at kahit na ang isang organ transplant ay walang silbi. Nako, sa katunayan, kung ito ay maliit na bagay lamang, natatakot ako na ang ating mga kapatid ay maiiwan sa lahat ng oras. Pinagnanasaan mo ang aming mga ari-arian, at hindi ka pa nakakapagbuntis ng lahat sa napakaraming panahon. Oo, wala talaga akong magagawa dito. Sandaling natahimik ang dalawa. Sa pulong, biglang dumating ang isang katulong upang magulat at nagsabi, Guru, Ginang, naunang dumating si Master Dali sa Deborah Casino at ngayon ay patungo na sa Top Era Nightclub. Humalaklak ang ama at sinabing, talagang matapang ang munting bastard na ito. Nanggugulo ka. Bumaba ka lang at protektahan ang kaligtasan ni Dali. Oo. Napakagat ng labi ang ina ni Hong Dali at sinabing, hindi ko alam kung paano pinaplano ng batang ito na gugulin ang kanyang pera ngayon. Napakawalang ingat niya. Alam namin kung gaano kami nag-aalalang mga magulang ngayon. Mag-comment lang kayo kung gusto nyo ituloy ang kwentong ta. Salamat.